Pagkatapos ng isang mahaba, abala, at nakakapagod na araw, ang unang ginawa ni Clara Santos pagbalik sa dormitoryo ay ang magbukas ng gripo para kumuha ng isang basong maligamgam na tubig upang mapakalma ang kanyang katawan. Ang pakiramdam ng maligamgam na tubig na dumadaloy pababa sa kanyang sikmura ay mabilis na nagpawi sa lamig sa kanyang katawan. At nabawasan din ang kanyang pagod. Naghilamos siya, nagpalit ng malambot at makapal na pantulog na damit. At agad na sumuot sa ilalim ng kumot na para bang kung mahuhuli siya ng isang segundo, maninagas siya sa lamig. Nakahiga sa mainit na kumot, hawak ang cellphone at nagbabasa ng nobela. Ito talaga ang pinakamagandang gawin sa taglamig na ito. Kamakailan lang, nahuhumaling si Clara sa isang romance novel na may halong pantasya. Ang bidang babae ay isang cute na espiritista na may matalinong personalidad. Ang bidang lalaki naman ay ang tipikal na dominanteng CEO. Malamig ngunit may malalim na panloob na mundo. Ang mga sumusuportang karakter ay kaakit-akit din, lalo na ang mga binatang umiibig sa bida na sumusunod sa kanya. Isang tipikal na Mary Sue trope na nakakatunaw ng puso ng mga mambabasa. Si Clara ay likas na mahilig sa mga ganitong matatamis na kwento. Kaya habang nagbabasa, lalo siyang naa-addict. May isang detalye lang siyang hindi magustuhan. Sa kwento, may isang babaeng kontrabida na laging nanggugulo, na nagkataong kapareho ng kanyang palayaw Klang, o Clara. Ito rin ang pangalang malambing na tawag sa kanya ng kanyang ina at mga malalapit na kaibigan mula pagkabata. Kaya sa tuwing nakikita niyang gumagawa ng katangahan o walang kwentang bagay ang karakter na iyon sa kwento, pakiramdam niya ay siya mismo ang nadadamay, na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na inis. Sa kabutihang palad, ang pinakabagong kabanata ay nagbigay sa kanya ng kaunting hustisya. Ang Clara na iyon, habang palihim na gumagawa ng masama laban sa bida, ay sinapian ng masamang espiritu at naging halimaw. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, pinuksa siya kaagad ng bidang lalaki. Napaka-satisfying. Ang mga nambubuli sa bida, mula sa pangunahing kontrabida hanggang sa mga alipors, ay dapat maparusahan ng ganito. Lubos na nasiyahan si Clara sa bagong pangyayari na nagpanatili sa astig na imahe ng bidang lalaki habang binibigyan ng katarungan ang bida. Ang mga karakter na tulad niyang extra lang ay dapat talagang tapusin agad para hindi makagulo sa kwento sa hinaharap. Talagang gusto niya ang direkta, malakas, at tiyak na paraan ng pagsulat ng may akda. Pagkatapos basahin ang bagong kabanata, gumaan ang kanyang pakiramdam, na para bang na-recharge ang kanyang espiritu bago matulog. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang kakaibang gun at kasiyahan. Biglang nagising si Clara dahil sa isang malamig na tila yelong tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay may nagbuhos ng isang buong bote ng ice water sa kanya. Basang-basa ang buong katawan niya, at ang malamig na tubig na tumutulo ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Mabilis niyang pinunasan ang mukha, tumingala at ang sumalubong sa kanyang mga mata ay isang hindi kilalang babae na may hawak na walang laman na bote ng mineral water. Nakasuot ng maikling manggas na lace top at denim shorts, isang kasuotan na napaka-presko para sa napakalamig na panahon ng taglamig. Natulala si Clara. Kakapahinga lang niya sa dormitoryo, di ba? Paano siya napunta dito? At bakit siya binuhusan ng tubig? Sino ang babaeng nasa harap niya? At bakit siya nakadamit na parang tag-araw? Clara, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? XX brand lang ng mineral water ang iniinom ko. Bakit na naman itong murang klase ang binili mo? Nakakadiri kahit ipanghugas ng ulo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bilisan mo. Bumili ka ulit para sa akin. Sandali, ang matinis, masungit, at aroganteng boses na ito. Bakit parang pamilyar? Hindi ba't ito mismo ang linya ng Marteng kontrabida sa nobelang binabasa niya kagabi? Tumingin si Clara sa basang t-shirt na suot niya. Pagkatapos ay inilibot ang tingin sa paligid ng makitid at hindi pamilyar na pasilyo. Habang nagbabasa ng kwento, dahil ang pangalan ng extra na alipors ay Clara kapareho ng kanyang palayaw, mas napapansin niya ito sa tuwing lilito ang karakter. May isang eksena kung saan binyuli ng kontrabida si Clara sa pasilyong ito. Hindi kaya, napunta siya sa loob ng kwento. Naging si Clara ang karakter na extra lang na suporta sa bida.
Ito lang ang makakapagpaliwanag kung bakit biglang nagbago ang panahon, at kung bakit may mga ganitong walang katuturang bagay na nangyayari. Imposible, di ba? Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Dapat lang natapusin agad ang mga kontrabidang extra. Hindi naman siya nagsumpa. Clara, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi ka pa ba aalis? Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, at isang walang laman na bote ng mineral water ang ibinato diretso sa kanya. Ngunit si Clara, nasanay sa iba't ibang part-time na trabaho, ay napakabilis ng reflexes, instinctively niyang itinaas ang kamay at nasalo ang bote sa ere. Basa pa rin ang bote, at malinaw na narinig ang tunog ng plastik na napipiga. Ang pakiramdam ng paghawak sa bote ng mineral water, napakatotoo. Tumingin si Clara sa babaeng naka-shorts na may mabangis na mukha na nakatayo malapit sa kanya. At unti-unting naging matalim ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang walang laman na bote ay lumipad pabalik sa parehong direksyon. At plak, tumama ito diretso sa mukha ng babae. Sumigaw sa sakit ang babae, at ang dalawang kaibigan sa tabi niya ay nagmamadaling lumapit para alalayan siya. Ang sigaw, ang pakiramdam, lahat ay nakakakilabot sa pagiging totoo. Sige, hindi na kailangang magduda pa, talagang napunta siya sa loob ng kwento. Kahit na gustong-gusto niyang magbasa ng mga nobela tungkol sa transmigration, hindi ibig sabihin na gusto niyang maranasan ito mismo. Ang babaeng naka-shorts na natama ng bote sa mukha ay hawak ngayon ang kanyang ilong. Umiwas sa dalawang alipores sa tabi niya, at galit na sumugod diretso kay Clara. Habang papalapit, itinaas niya ang kanang kamay, halatang balak siyang sampalin. Agad na natauhan si Clara, mabilis na hinawakan ang palso ng babae, at tinitigan ang mga matang puno ng masamang hangarin. Walang maraming salita, binaliktad niya ang kamay at sinampal ito ng malakas. Pak! Ang malutong na tunog ay nagpatahimik sa buong pasilyo ng hagdanan. Natigilan ang babaeng naka-shorts, hindi makapaniwala, at sumigaw ng matinis, "Nagawa mo akong saktan." Tinabig ni Clara ang kamay nito, malamig na itinulak na parang nag-aalis ng dumi, at walang emosyong sinabi, "Sinaktan na kita, o ano ngayon? Kung hindi sapat ang isa, pwede kitang bigyan ng pangalawa, pangatlo. Kahit ilan pa ang gusto mo." Ang sinabi niya ay nagpagalit lalo sa babae. Sumigaw ito ng malakas, at ang dalawang kaibigan sa tabi ay agad na sumugod. Itinutok ang kanilang matutulis na kuko na parang handang kalmutin ang mukha at buhok ni Clara. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na sumipa si Clara, at sa isang malinis na galaw, napatumba niya ang tatlo sa isang iglap. Hindi na kailangan pang gumawa ng anuman. Ang tatlong babae ay natakot na sa kanyang kilos at lakas, at nagmamadaling tumakbo palabas ng hagdanan. Umalis si Clara sa hagdanan, mag-isang bumaba, naglakad sa tabi ng mga silid-aralan, at lumiko sa isang maliit na hardin sa likod, isang tahimik na lugar na walang katao-tao. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang school notebook, isang cellphone, at isang pakete ng tissue. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue. Pinunasan ang natitirang basa sa kanyang mukha, at binuklat ang notebook para tingnan ang impormasyon sa loob. Nakasulat sa notebook ang buong pangalan ng extra na alipores na ito, Clara Santos. Lintik, kapangalan pa niya ayon sa batas ng transmigration. Sinubukan ni Clara na mag-focus para alalahanin kung may natitirang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan. Ngunit blanko ang kanyang isip, walang kahit anong impormasyon. Sinubukan niyang tawagin ang sistema sa kanyang isip tulad ng karaniwan sa mga kwento ng transmigration. Ngunit wala ring anumang tugon. Mukhang sa pagkakataong ito ng kanyang pagpasok sa kwento, wala siyang sistema na tutulong, at hindi rin niya namana ang mga alaala ng orihinal na may-ari. Kung gayon, kailangan niyang umasa sa sarili niya. Ginamin ni Clara ang kanyang fingerprint para buksan ang cellphone at nagsimulang mag-browse ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Nagkataon, ang orihinal na may-ari ay halos kamukhang kamukha niya. Mas payat lang ng kaunti. Swerte na lang at nadala niya ang kanyang pisikal na lakas dito. Ang orihinal na may-ari ay 20 taong gulang ngayong taon. Isang third-year literature student sa Universidad A. Galing sa isang single-parent family. Ang ina niya ay nagtitinda ng almusal sa bangkita, at medyo mahirap ang kanilang buhay. Sa WeChat,
o katumbas na chat app. Karamihan sa mga grupo at mensahe ay tungkol sa part-time na trabaho. Ang tatlong babae kanina ay mga kasama sa kwarto ng orihinal na may-ari. Dahil sa mahinang personalidad nito, madalas siyang inuutusan at pinagagawa ng mga bagay, at sa chat history. Maraming beses siyang nag-transfer ng pera sa kanila. Si Clara, ang karakter na ginagampanan niya ngayon, ay isang extra lang sa nobela. Sa tuwing lilito siya, laging may kinalaman sa pananakit sa bida. Noong binabasa pa niya ang kwento, tingin niya sa karakter na ito ay walang kwenta at nakakainis. Ngunit ngayong siya na ang nasa katawan nito, at nakikita ang tunay na kalagayan ng babaeng ito. Naging komplikado ang nararamdaman ni Clara. May simpatsya at galit para sa pagtitiis ng orihinal na may-ari. Si Clara mismo sa totoong mundo ay isa ring 20 taong gulang na estudyante. Hindi gaanong naiiba. Kahit hindi niya alam kung bakit siya napunta dito, at kung nasaan ang orihinal na may-ari ngayon. Sa panahong gagamitin niya ang katawang ito, sisiguraduhin niyang mamumuhay siya ng karapat-dapat para sa kanya. Kahit man lang, kailangan niyang bawiin ang hustisya para sa kanya. At alagaan ng mabuti ang ina ng orihinal na may-ari. Nang maisip niya ang kanyang ina sa totoong mundo, hindi niya maiwasang mag-alala sa biglaan niyang pagkawala. Ano na kaya ang nangyari sa kanyang katawan at buhay doon? At ang mundong ito sa loob ng nobela ay puno ng mga kakaibang bagay espiritista. Demonyo, halimaw. Baka may paraan talaga dito para makabalik siya. Nagpatuloy si Clara sa pag-scroll pababa sa history ng mga mensahe, at pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang pamilyar na pangalan, Dulce Reyes, ang bida sa kwento. Huminto sandali ang kanyang daliri. Dulce Reyes, ang pangalan pa lang ay malambing na tulad ng kanyang pagkatao. Magandang mukha, mabait na aura, laging puno ng sigla. Isang kilalang campus beauty na maraming manliligaw. At sa mga manliligaw ng bida, kasama ang tapat na pangalawang bidang lalaki. Ang campus heartthrob, na siya ring lihim na minamahal ng kontrabida. Dahil dito, laging naghahanap ng gulo ang kontrabida sa bida. Halos araw-araw ay gumagawa ng paraan para manginis. Sinikap ni Clara na alalahanin ang takbo ng kwento. Ang nangyari sa hagdanan kanina ay nasa unang 3 kabanata pa lang. Sa puntong ito, hindi pa nagkikita ang bidang lalaki at babae. Ang susunod na mangyayari ay uutusan ng kontrabida si Clara na buhusan ng tubig ang bida. Magkukunwaring nadapa para makuha ang simpatsya, at dadalhin si Dulce sa klinik para takutin. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran, nasupalpal siya ng bida, nagalit ng husto. At sa huli ay ikinulong ang bida sa isang madilim na bodega. Pagkatapos, ang tapat na pangalawang bidang lalaki ang darating para iligtas si Dulce, na magpapatibay pa lalo sa relasyon nilang dalawa. Naalala ni Clara na noong binabasa niya ito, nagkamali siya ng ship, pares, dahil masyadong matamis ang mga eksena ng bida at ng pangalawang bidang lalaki. Ngunit nang opisyal na lumitaw ang bidang lalaki na may mas malakas na interaksyon at emosyon, saka lang siya lumipat ng suporta sa pangunahing pares. Bilang isang mambabasa na sobrang fan ng bida, hindi matiis ni Clara na makitang inaapi ang bida. Ngayong siya na si Clara, hinding-hindi siya papayag na tumulong sa kontrabida para mangbuli ng iba. Ngunit hindi rin siya sigurado kung kikilos ng mag-isa ang 3 kasama niya sa kwarto. Mabuti pa sigurong mag-message na lang siya sa bida. Nasa kanya na kung maniniwala siya o hindi. Binuksan ni Clara ang chat window kay Dulce Reyes at nagpadala ng mensahe, balak kanilang buhusan ng tubig sa North Gate. Huwag kang dumaan doon ngayon. Pagka-send niya, agad na lumitaw ang pulang exclamation point sa chat window, na-block na pala siya ng bida. Napatawa si Clara, hindi niya inaasahan na ganito pala katatag ang bida. May sariling paninindigan. Kung iisipin, tama lang naman, ang orihinal na may-ari ay ilang beses nang nambuli kay Dulce. Kaya normal lang na ma-blacklist siya. Kahit hindi siya na-block, sa ganitong kasamang impresyon, malamang iisipin lang ng bida na patibong ang mensahe. Kaya, imbes na mag-alala sa bida, mas mabuting alalahanin niya ang sarili niyang kaligtasan bilang isang extra sa mundong ito. Ayon sa kanyang schedule, wala siyang klase ngayong hapon. Balak ni Clara na bumalik sa dormitoryo para magpahinga sandali, habang naglalakad sa daan na may hanay ng mga puno ng ginkgo.
Nakita niya ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, mukhang nagmamadali, na aksidenteng natisod sa isang bato, dahilan para mahulog at kumalat sa lupa ang mga dala niya. Nang makita ito, lumapit si Clara para tulungan siyang pulutin ang mga gamit. Nang yumuko siya para pulutin ang isang itim na bag na gawa sa tela, naramdaman niyang parang may tumusok ng bahagya sa dulo ng kanyang daliri. Nagulat siya, mabilis na tiningnan ito ngunit wala namang sugat. Imahinasyon lang ba? Nagpasalamat ng husto ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali na namang umalis. Hindi na gaanong pinansin ni Clara ang maliit na pangyayaring ito. Bumalik siya sa dormitoryo, naligo, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa cellphone at isinulat ang mga ito. Pagkatapos makakalap ng sapat na impormasyon, nagsimula siyang magkwenta. Ang perang na-transfer ng orihinal na may-ari sa 3 kasama niya sa kwarto, kahit 1 sentimo ay kailangan niyang mabawi lahat ngayon din. Ito ang unang hakbang para makamit ang hustisya. Samantala, sa mundo ng mga nilalang, Van Fuchijoy, sa kalangitan ay may mga ulap na kulay rosas, at sa buong kalupaan ay namumukadkad ang mga puti at rosas na bulaklak ng camellia. Sa dulo ng isang malaking bahaghari ay tahimik na nakatayo ang isang mapusyaw na asul na kastilyo. Sa himpapawid, lumilipad ang mga kawan ng kakaibang nilalang na may iba't ibang kulay. At ang buong paligid ay puno ng matamis at malapanaginip na hangin. Bigla, isang makapal na itim na usok ang umikot sa gitna ng himpapawid. Saan man dumaan ang usok, naglalaho ang mga ulap, nalalanta ang mga bulaklak. Nawawasak ang bahaghari at tanging ang hubad at kulay abo na kastilyo na lamang ang natitira. Sylvan, anong ginagawa mo? Ito ang kastilyo ng panaginip na pinaghirapan kong gawin. Bakit isang itim na usok mo lang? Winasak mo na lahat. Mula sa loob ng kastilyo ay lumipad palabas ang isang binatang nakasuot ng mapusyaw na asul na pormal na kasuotan, na may hitsurang walang magawa habang tinitingnan ang itim na usok sa harap niya. Umikot ng ilang beses sa hangin ang itim na usok, at sa isang iglap, nahawakan ito ng isang maputi at mahabang kamay. Ang kamay na iyon ay maputi at malamig na parang jade, kitang-kita ang mga buto. Napakaganda na parang hindi totoo, mas maganda pa kaysa sa alinmang kamay na lumitaw sa TV. Ang may-ari ng kamay na iyon ay isang binatang may walang kapantay na kagandahan. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay sumasayaw sa hangin. At sa kanyang ulo ay may isang pares ng sungay ng USA na medyo transparent. Kumikinang na parang binudburan ng mapusyaw na lilang alikabok ng bituin. Ang kanyang mga mata na hugis melakoten ay malalim, na parang nabuo mula sa lilang kristal. Naglalabas ng liwanag na kasing linaw ng purong salamin. Mapatla ang kanyang mukha, malamig ngunit kaakit-akit, nakasuot ng itim na pormal na kasuotan, at napapalibutan ng makapal na itim na usok. Maganda, mapanganib, mahiwaga. Ito ang pinuno ng mundo ng mga nilalang. Ang kasalukuyang hari ng lahi ng Yama, si Sylvanes sa Sylvan, Montenegro. Tiningnan ni Sylvanes ang mga eksenang matamis na parang asukal, mga rosas na ulap, bulaklak ng camellia, kastilyo ng panaginip. Lahat ay produkto ng mga panaginip. At sa kanyang mga mata ay puro pagkasuklem. Sinulyapan niya ang kanyang kaibigan, nanunuya ang boses. Rico, bumaba ka sa mundo ng mga tao, paanong bumagsak ng ganito ang taste mo? Ang binatang nagngangalang Rico ay ngumiti pa rin ng mayabang, na parang simoy ng tagsibol. Nakilala ko na ang pag-ibig. Gusto kong habihin ang mga matatamis na panaginip na ito para ibigay sa taong mahal ko. Nang marinig ang pangungusap na iyon, lalong nainis si Sylvanes. Kumunat ang noo, nababaliw ka na ba? Talaga bang gusto mong maghanap ng tunay na pag-ibig? Ang Yama isang sinauna at makapangyarihang lahi na nabubuhay na sa loob ng libu-libong taon. Ang tadhana, Thinthao, para mapanatili ang balanse, ay nagtakda ng 2 batas na naghihigpit sa mga Yama. Una, ang panahon ng kahinaan, KY Soyu, bawat 3 buwan. Ang mga Yama ay papasok sa panahon ng kahinaan, kung saan lubhang bumababa ang kanilang lakas. Mas malakas ang Yama, mas matindi ang kahinaan. Sa panahong ito, maaaring patayin sila ng mga espiritista ng tao, o gumawa ng isang kasunduan ng amo at alipin.
Kapag napirmahan ang kasunduan, hindi na maaapektuhan ang yaman ng panahon ng kahinaan, ngunit sila ay ganap na makokontrol ng espiritista. Pangalawa, ang kasunduan ng tunay na pag-ibig, Chine Ai Keyuak, kung makakatagpo sila ng tunay na pag-ibig. Maaaring gumawa ang dalawang panig ng isang kasunduan ng tunay na pag-ibig gamit ang singsing ng bangungot, among CNHN, bilang patunay. Pagkatapos ng kasunduan, malaki ang itataas ng lakas ng yama, ngunit ang kapalit ay mawawala ang kanilang imortalidad, at ang kanilang haba ng buhay ay magiging katumbas na lamang ng kanilang minamahal. Ngumiti pa rin si Rico na parang simoy ng tagsibol. Sylvan, dati, pareho tayo ng iniisip, pero pagkatapos kong bumaba sa mundo ng mga tao, nalaman kong mali pala ako. Ang mga halimaw na binili mula sa impyerno ay iisa lang ang lasa mapait. Pero ang mga halimaw na isinilang sa mundo ng mga tao ay kumpleto, maasim, matamis, maalat, maanghang, walang kulang. At ang pag-ibig, kumpara sa mga halimaw, mas mahiwaga pa ito. Sa mundo ng tao, ang masasamang isipan at kaluluwa ng mga halimaw ang pagkain na nagbibigay ng enerhiya sa mga yama. Karamihan sa mga yama ay tamad maglakbay, kaya pumupunta lang sila sa impyerno para bumili ng mga nakapaketeng halimaw. Si Sylvanes Montenegro, ang pinuno ng mundo ng mga nilalang syempre. Natikman na rin niya ang mga lunchbox na halimaw na dinala ng ibang yama mula sa mundo ng tao. Mas masarap nga ng kaunti ang lasa kumpara sa galing impyerno, ngunit kaunti lang. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Sylvanes, ngumiti si Rico at nagpaliwanag. Sylvan, paanong may kukumpara ang libu-libong milyang layo na lunchbox sa sariwang halimaw na kalalabas lang? Walang emosyong sumagot si Sylvanes. Hindi ako matako. Kahit anong lasa pa ng halimaw, sa huli, kasangkapan lang sila para palakasin ako. Mahinang sinabi ni Rico. Mula nang ipanganak ka, dito ka lang sa mundo ng mga nilalang. Bakit hindi mo subukang pumunta sa mundo ng mga tao kahit isang beses? Kapag nakilala mo na ang pag-ibig, baka maintindihan mo ang nararamdaman ko ngayon. Malamig na sinabi ni Sylvanes. Pag-ibig, kasangkapan lang din yan na ginawa ng tadhana para nakawin ang haba ng buhay natin. Bilang pangalawang pinuno ng lahi ng yama, huwag kang magpapadala sa mapanlinlang na bitag na yan. Ang mga yama ay lahi na isinilang mula sa mga panaginip. Inaabot sila ng daan-daang taon para mabuo mula sa esensya ng langit at lupa sa mundo ng mga nilalang. Hanggat nabubuhay ang mga tao, hindi sila maglalaho. Tanging ang tunay na pag-ibig ang regalo na ibinigay ng tadhana ang makakapag-alis sa kanila ng imortalidad. Ngumiti pa rin si Rico. Sylvan, huwag kang masyadong absoluto. Maaaring may pag-ibig na napakatanga. Pero kung ito ang tunay na pag-ibig na kaloob ng tadhana, siguradong maganda ito. Nang marinig ito ni Sylvanes, ayaw na niyang magsalita pa, at nagsimulang umakyat ang itim na usok sa paligid niya. Handa na siyang umalis sa lugar na ito na puno ng katangahan para bumalik sa kanyang palasyo at matulog ulit. Bahala ka, kung gusto mong maging isang maliit na langgam na may maikling buhay, sige lang. Nang makita ni Rico na paalis na siya, mabilis siyang tumawag. Sylvan, dati, ipinatago ko sa iyo ang medalyon ng tunay na pag-ibig. Pwede mo bang hanapin para sa akin? Kailangan ko na kasi ngayon. Bawat yaman na isinilang ay may kasamang isang medalyon ng tunay na pag-ibig. Kailangan lang iwan ang medalyon na ito sa mundo ng tao, at mas malaki ang tsansang makatagpo ng tunay na pag-ibig. Si Rico dati ay may magkahalong damdamin tungkol sa pag-ibig, kaya itinapon niya ang kanyang medalyon ng tunay na pag-ibig kay Sylvanes para itago. Ngunit ngayon, nang makilala na niya ang taong nagpatibok ng kanyang puso, gusto niyang bawiin ang medalyon para ibigay dito. Malamig na ngumiti si Sylvanes. Bahagyang itinaas ang daliri sa umiikot na itim na usok sa paligid niya. Isang kumikinang na medalyon na hugis bulaklak ng kamilya ang dahan-daang umiikot. Ibinaba niya ang kanyang kamay, at agad na tinangay ng itim na usok ang medalyon. Lumipad ito paarap at marahang nahulog sa harap ni Rico. Kinuha ni Rico ang kanyang medalyon na hugis bulaklak ng kamilya, at akmang magsasalita pa sana, nang biglang kumunat ng husto ang kanyang noo. Sylvan, hindi naaabot. Ang mahal ko ay nakakulong sa klinik.
Takot siya sa dilim. Kailangan niya ang tulong ko. Mauuna na ako. Pagkasabi nito, naging isang mapusyaw na rosas na usok siya at mabilis na naglaho sa hangin. Nakatayo lang si Sylvanes, pinanood ang pag-alis ng kanyang kaibigan, at hindi maiwasang mainis. Ngayon sana ay naparito siya para makipaglaro ng kaunti para masaya. Pero ang resulta ay pinaghintay siya ng kaibigan niyang lunod sa pag-ibig. Sakto namang naiinis siya, mula sa isang portal ng mundo ng mga nilalang. Isang malakas na pagbabago sa enerhiya ang biglang naramdaman. Para bang, may isang interesanteng laruan na hindi marunong lumugar. At naglakas loob pang lumapit sa kanya. Isang makapal na itim na usok ang lumitaw sa portal ng mundo ng mga nilalang. Mula sa itim na usok na iyon, lumabas ang isang binatang may kagandahan. Habang tumatawid siya sa portal, ang mga sungay ng USA sa tuktok ng kanyang ulo ay naging mga tuldok ng liwanag na nagtipon sa paligid ng kanyang leeg. At pagkatapos ay naglaho, nag-iwan ng isang kwintas na hugis sungay ng USA. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay umikli rin. Naging maikling itim na buhok na malambot. Ang tanging hindi nagbago ay ang kanyang mga mata na hugis melakoten na may mahiwagang lilang kulay. Ito ang unang beses na umalis si Sylvanes sa mundo ng mga nilalang. Inayos niya ng kaunti ang kanyang kakayahang mag-anyo ng tao. Pagkatapos ay sinundan ang direksyon ng pinanggalingan ng pagbabago sa enerhiya. Mula sa malayo ay narinig na niya ang tunog ng pagbabanggaan ng mga sandatang pang-espiritual at pagsabog ng mga anteng-anteng. Pumili si Sylvanes ng isang lugar na may magandang tanawin, sumandal sa puno. Nag-cross ng braso, at tamad na pinanood ang eksena ng mga langgam na espiritista na naglalaban. Ang mga espiritistang iyon ay nakasuot ng dilaw na panloob na damit, at pulang balabal sa labas, at pinapalibutan nila ang isang espiritistang nakaitim sa gitna. Ang pinuno ng grupo ng mga espiritista ay itinaas ang kanyang kahoy na espada. At seryosong sinabi, "Leo, napapalibutan ka na. Dahil sa pagiging magkakapatid natin sa samahan. Kung susuko ka, ibibigay ang ninakaw mong kayamanan, at babalik sa samahan. Maaari kitang ipakiusap para bigyan ka ng pagkakataong mabuhay." Ang tinawag na Leo Gaspar ay tumawa ng malakas. "Hindi ko kailangan ang pakiusap mo." Nang ipagkanulo ko ang samahan ng mga espiritista, wala na akong balak bumalik. Gutom na ang alaga kong baby. Sakto kayo, tamang-tama para gawing pagkain. Magpapakawala siya ng halimaw. Mabilis, itayo ang harang na anteng-anteng. Kasunod ng utos, agad na nagbago ng porma sayon ang mga espiritista. Hindi mabilang na dilaw na papel na anteng-anteng ang lumipad sa hangin. Bumuo ng isang harang sa itaas. Ngunit hindi natinag si Leo. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at agad. Isang halimaw na mahigit 3 metro ang taas ang lumitaw sa likuran niya. Ang maaliwalas na langit ay agad na natakpan ng maitim na ulap. Umusbong ang malakas na hangin, at hinampes nito ang harang na anteng-anteng, na naging dahilan para ito'y umuga ng husto. Habang nanunood, bahagyang gumalaw ang ilong ni Sylvanes. Ang hangin mula sa direksyon ng halimaw ay may dala-dalang kakaibang amoy maanghang ngunit kaakit-akit, na nagpaalala sa kanya ng spicy hot pot. Natikman na niya ang lasang ito sa mga lunchbox na halimaw na dinala mula sa mundo ng tao. Ngunit ang amoy na naamoy niya ngayon ay daan-daang beses na mas mabango. Hindi kaya. Totoo nga ang sinabi ni Rico, na ang libu-libong milyang layo na lunchbox ay hindi may kukumpara sa sariwang halimaw na kalalabas lang. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Sylvanes, at tumindi ang kanyang interes sa halimaw na iyon. Bahagya niyang iwinasiwas ang kamay, at mula sa itim na usok ay nabuo ang isang mahabang espada, na direktang tumama sa halimaw. Swoosh! Tumagos ang itim na espada sa dibdib ng halimaw. Sumigaw ito ng malakas at naging isang pulang usok, na hugis isang mangkok ng spicy hot pot na lumipad papunta kay Sylvanes. Marahan niyang idinikit ang daliri sa pulang usok na iyon, at agad itong naglaho sa loob ng kanyang katawan. Ang maanghang at kaakit-akit na lasa ay kumalat sa kanyang buong katawan, na nagpasaya sa kanyang kalooban. Tama si Rico, ang sariwang halimaw ay talagang mas masarap kaysa sa mga lunchbox. Ang eksena ng biglaang paglitaw ng itim na usok na espada ay nagpatakot sa magkabilang panig na naglalaban.
Agad na sumigaw ng malakas ang pinuno ng grupo ng mga espiritista. Itim na yama, mapanganib, lahat, umatras na. Pagkasabi nito, lahat ng espiritista ay mabilis na kinuha ang kanilang mga sandata at anteng-anteng. At sunod-sunod na mabilis na umalis sa bundok. Ang taksil na espiritistang nakaitim, si Leo Gaspar, ay hindi umalis. May kasakiman niyang tinitigan ang yama na hindi kalayuan. Makinis ang noo ng yamang iyon, walang bakas na nagkaroon ng kasunduan. At napapalibutan ng umiikot na itim na usok mas maitim, mas malakas. Ayon sa alamat, tanging ang hari ng yama lamang ang nagtataglay ng ganitong uri ng itim na usok. Kahit na hari man siya o hindi, basta't mapasuko niya ito. Tiyak na tataas ng husto ang lakas ni Leo. Sinulyapan ni Sylvanes ang maliit na langgam na hindi pa rin natatakot mamatay na nakatayo doon. At nakita niya na sa itaas ng ulo ni Leo ay nagtipon ng isang kulay abong masamang enerhiya ang kulay na ito. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang hindi makakain. Bahagya niyang iwinasiwas ang kamay, at agad na nawasak ang masamang enerhiya. Samuka ng dugo si Leo, at bumagsak sa lupa. Pinunasan ni Leo ang dugo sa gilid ng kanyang labi, at biglang nagsalita, "Ginoong Yama, mukhang interesado ka sa halimaw ko kanina. Mayroon pa akong ilan na may iba't ibang lasa, gusto mo bang tikman?" Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Sylvanes, medyo naintriga nga siya. May panibagong masamang enerhiya na umusbong mula sa ulo ni Leo. Ito pa rin ay masamang enerhiya na walang masamang hangarin. Ngunit mahalaga ba iyon? Sa mata ni Sylvanes, isang maliit na langgam na may maikling buhay na tulad nito maaari niyang patayin anumang oras niya gustuhin. Itinaas ng hari ng yama ang kamay, tinangay ng itim na usok si Leo at dinala sa harap niya. "Pakawalan mo ang mga halimaw mo. Gusto kong tingnan kung may lasa na babagay sa panlasa ko." "Masusunod, Ginoong Yama." "Sandali lang po." Bahagyang ngumiti si Leo at kinuha mula sa kanyang damit ang isang maliit na test tube na naglalaman ng isang kumikinang na patak ng matingkad na pulang dugo. Hindi masama ang swerte niya ngayon. Una, nanakaw niya ang pinakamahalagang kayamanan ng samahan ng mga espiritista. Pagkatapos ay nagkataong nakuha niya ang patak ng dugong ito sa Universidad A. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Sylvanes na kilala niya ang dugong iyon. Iyon ay dugo ng purong yin, Thunm Chi Huyet, isang patak ng dugo na napaganya na ng isang mahiwagang bagay. Taglay ang napakalakas na katangiang purong yin. Katawang purong yin, Thunm Chi Th, isang napakabihirang katangian sa mundo ng tao. Ang katawang ito ay madaling makatawag ng mga halimaw. Karamihan ay sinusundan na ng masasamang espiritu mula pagkabata, at madalas ay hindi nagtatagal ang buhay. Ngunit kung makakaligtas, sila ay magiging mga henyo na ipinanganak para sa mundo ng mga espiritista. Ang ganitong uri ng dugo, kung makakain ng halimaw, ay lubhang magpapalakas dito. Para sa mga yama, ito ang pinakamagandang pain. Hindi maiwasang matukso ni Sylvanes kung makukuha niya ang patak ng dugong ito. Hindi na niya kailangang maghanap pa ng mga halimaw. Ang mga halimaw na mismo ang lalapit sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ng selyo si Leo. Ginamit ang lakas sa dugo ng purong yin para bumuo ng isang pulang anteng-anteng. Ito mismo ang sumpa ng kahinaan na espesyal na panlaban sa mga yama. Ang hari ng yama ay hindi pamilyar sa mga pamamaraan ng mga espiritista. Ngunit nang makita niyang lalong umiitim ang masamang enerhiya sa ulo ni Leo, kumunat ang kanyang noo. "Hindi ka nagpapatawag ng halimaw. Tama ka." Nagpakawala si Leo ng isang pulang selyo, at agad itong nawala sa katawan ni Sylvanes. Hindi niya na mapigilan ang kasiyahan sa kanyang mukha. "Ginamit ko ang dugo ng purong yin para bumuo ng sumpa ng kahinaan. Mas maaga kang papasok sa panahon ng kahinaan kaysa inaasahan. Sa lalong madaling panahon, magiging alaga kong yama ka na." Malamig na tumawa si Sylvanes. Isang sulyap lang, isang palaso na nabuo mula sa itim na usok ang lumabas. Tumagos sa lalamunan ni Leo. Hindi pa nakakakilos si Leo. Instinctively niyang hinawakan ang leeg. Walang sugat, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang gamaan ang kanyang katawan, humiwalay ang kanyang kaluluwa, at lumutang sa hangin. Patay na siya, naging halimaw.
May malaking butas sa lalamunan ng kanyang anyong kaluluwa. Isang mabahong amoy na parang bulok na tokwa ang umalingasaw mula sa kanya. Ang hari ng Yama si Sylvanus Montenegro ay hindi pa nakaamoy ng ganito kasamang amoy ng halimaw. Puno ng pagkasuklam ang kanyang mukha, iwinasiwas niya ang kamay, isang hampas ang agad na pumuksa sa bagong silang na halimaw. Nang mamatay si Leo, ang mga halimaw na dati niyang nakatali ay agad ding lumabas mula sa kanyang katawan. Nang makita nila si Sylvanus na naglalaro sa itim na usok sa kanyang kamay, nanginginig silang lahat sa takot at nagyakapan. Nawalan ng gana si Sylvanus dahil sa nakakasulasok na amoy. Muli niyang iwinasiwas ang kamay, nagpakawala ng isang bugso ng itim na usok. Isinilid ang mga natitirang halimaw sa isang kahon, at pagkatapos ay umuwi sa mundo ng mga nilalang dala ang lunchbox na may mukhang puno ng pagkadismaya. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ng hari ng Yama, isang masamang espiritista. Nakasamahan ni Leo, ang pumasok sa gubat. Nakita niya ang bangkay at ang itim na bag na nahulog sa tabi nito. Agad siyang sumugod para kunin ito. Nang buksan niya ito para tingnan ang laman, agad na nagliwanag sa kasakiman ang kanyang mga mata. Si Clara ay abala sa pag-aaral sa kanyang mesa nang marinig niya sa labas ng pasilyo ang maingay na usapan ng tatlong dating kasama sa kwarto na laging nambubuli. Huminto siya sa ginagawa, nagkrus ng braso, at tumingin sa direksyon ng pinto. Ang tatlong babae na masayang nag-uusap ay biglang natahimik pagpasok sa kwarto. Nanigas silang tatlo sa may pintuan, hindi makapasok at ayaw namang umalis. Napako ang tingin ni Clara sa babaeng nasa kaliwa, puno pa rin ng pasa ang kanyang mukha at braso. Mukhang kaawa-awa. Nang lumaban siya sa hagdanan noong araw na iyon, hindi naman ganoon kalakas ang kanyang mga suntok. Marahil, ang babaeng ito ang tumapos sa bahagi ng kwento kung saan nakulong ang bida sa klinik. Ayaw nang makipag-usap pa ni Clara sa kanila. Kinuha niya ang papel na may mga kalkulasyon na katatapos lang niyang gawin sa mesa. At itinaas ito sa harap ng tatlo. Tamang-tama ang dating nyo. Magbayad na kayo. Dati, ginamit nyo ang lahat ng paraan para pilitin akong mag-transfer ng pera. Ngayon, kailangan nyong ibalik lahat. Kahit mas mababa siya ng isang ulo sa kanila, mas nangingibabaw ang kanyang aura. Ang dating tupa na binubuli ay biglang lumaban, na nagpainis sa mga dating nambubuli. Nagkatinginan silang tatlo, pagkatapos ay sabay na isinara ang pinto, at palihim na pumunta sa sulok para kunin ang Wallace at balak siyang turuan ng leksyon. Ngunit nahulaan na ito ni Clara. Mabilis siyang lumapit sa mesa ng isa sa kanila. Nakita ang mga skincare products, pinili ang pinakamahal, at walang sabi-sabing ibinato ito. Tumama ang bato sa pulso, na nagpasigaw sa babae. Napangiti si Clara, lumapit sa kabilang mesa. Kinuha ang isang mamahaling bote ng skin essence, at habang pinagmamasdan ito ay sinabi, mas masarap ibato ang mga mamahaling bagay. Kung hindi kayo magbabayad, hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang laman ng mesang ito. Kahit nakangiti siyang nagsasalita, alam ng tatlo na hindi siya nagbibiro. Tumayo lang sila ng tahimik, hindi makagalaw, habang pinapanood siyang kunin ang isang bote ng eye cream. Nanginginig at hindi makalapit. Ang babaeng naka-shorts ay nagngit-ngit habang nakatingin kay Clara. Yumuko at kinuha ang cellphone. Maya-maya lang, nakatanggap na ng notification ng transfer si Clara sa kanyang cellphone. Ngumiti si Clara at sinulyapan ito. Mali ang halaga. Sabi ko, lahat mula simula hanggang dulo. Sumigaw ang isa sa grupo. Huwag kang masyadong abusado. Kung ibabato mo pa ang mga gamit namin, maniwala ka. Isusumbong ka namin sa guidance counselor. Nagkibit balikat si Clara. Sige, isumbong nyo. Sakto, na-backup ko na ang lahat ng history ng transfer at mga mensahe ng pamimilit nyo. Handa ko nang ipadala sa guidance counselor. Oo nga pala, mainit din ang usapan sa forum ng school ngayon. Kung ipapakalat ko ito, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa inyong tatlo? Agad na natahimik ang tatlo, na parang sinakal. Itinaas ni Clara ang kamao, at marahang nagpaalala, ang bilis nyong makalimot. Ano nga ulit ang nangyari sa hagdanan kanina? Nang inag ang tatlo, at nang makita siyang papalapit, mabilis silang umatras. Sumandal siya sa pinto, muling tiningnan ang listahan ng utang sa kanyang kamay.
At ipinakita ito sa tatlo. Kung hindi nyo mababayaran lahat ng utang ngayon, huwag kayong umasang matatahimik kayo. Bakit ang laki? Paano namin mababayaran yan sa isang araw? Estudyante lang din kami. Ngumisi si Clara. Wala akong pakialam dyan. Kung may kakayahan kayong pilitin ang iba na mag-transfer ng pera, dapat may kakayahan din kayong magbayad. Nanginginig ang tatlo sa kanyang malamig na aura. Hindi na nang ahas pang sumagot, at tumawag na lang sa telepono para mangutang. Nag-message sa WeChat, o katumbas, para humingi ng tulong kung kani-kanino. Sa huli, matagumpay na nabawi ni Clara ang lahat ng perang nakuha mula sa orihinal na may-ari sa loob ng 3 taon. Nang makita niya ang mahigit 50,000 piso sa kanyang account, nakaramdam siya ng awa para sa orihinal na may-ari na matagal nang inaapi. Sumimangot ang babaeng naka-shorts. Naibalik na namin ang pera. Hindi mo pa babuburahin ang history ng transfer at mga mensahe? Pinaikot ni Clara ang cellphone sa kanyang kamay. Hindi ko buburahin. Paano kung burahin ko tapos pagbintangan nyo akong pinilit ko kayong mag-transfer ng pera? Ikaw, huwag kayong mag-alala hanggat hindi kayo gumagawa ng gulo. Hindi ko ito ipapakalat. May kopya pa ako para sa bawat isa sa inyo. Sana matuto kayong rumespeto sa sarili nyo. At huwag kalimutan ang leksyon ngayon. Pagkatapos ng isang matinding pagtuturo na nagpatakot sa kanila, hindi na nang ahas pang kumilos ang tatlo. At sa parehong araw ay lumipat na sila palabas ng dormitoryo. Ang dating kwartong para sa 4 ay si Clara na lang mag-isa ang natira. Naging maluwag ito nang hindi inaasahan. Pagsapit ng gabi, ipinadala niya ang lahat ng perang nabawi sa ina ng orihinal na may-ari. Tumawag ang ina niya para tanungin kung saan galing ang malaking halaga. Ayaw niyang mag-alala ito, kaya nagdahilan si Clara na galing ito sa part-time na trabaho. Marahang pinakalma ito, at saka ibinaba ang tawag. Nakatingin siya sa buwan sa labas ng bintana habang nakapangalumbaba. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Kung ang ina niya sa totoong mundo ang tumawag sa kanya ngayon, ano kaya ang mangyayari? Tanghali ng Sabado sa gitna ng tag-araw. Ang araw ay nakakapasong nakabitin sa itaas. Si Clara ay nakasuot ng mascot costume na hugis maliit na oso. Nakatayo sa gate ng parke at namimigay ng flyers sa mga dumadaan. Sa loob ng mascot costume ay napakainit na parang isang steamer. Pawis na pawis siya at basang-basa ang buong katawan. Ngunit wala siyang ibang magawa. Sa mga nakaraang araw, ito lang ang part-time na trabaho na pinakamataas ang sahod. Ang susunod na semestre ng 3 taon ay mayroon pa ring ilang major subjects. Pira-piraso ang oras. Hindi madaling maghanap ng pangmatagalang internship. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang lahat ng exams bago magsimulang maghanap ng stable na trabaho para sa kanyang mga gastusin. Sinikap ni Clara na lumipat sa lugar na maraming tao at may lilim. Ngunit habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na umihip. Tumagos ang hangin sa makapal na tela ng mascot costume, at nanunuot na lamig ang kumalat sa buong katawan niya. Isang segundo lang ang nakalipas, sobrang init na gusto na niyang mabaliw. Sa sumunod na segundo, nanlalamig na siya na parang naninigas ang buong katawan. Ang ganitong nakakakilabot na pakiramdam, parang malamig na hangin na galing sa sementeryo. Nagpatayo ng balahibo sa kanyang anit. Hindi kaya. Nakakita siya ng multo. Agad na naalala ni Clara ang kinahinatnan ng orihinal na may-ari sa nobela, malas na sinundan ng masamang espiritu. Nahawaan ng masamang enerhiya, at sa huli ay naging isang bagong halimaw. Pagkatapos ay nilamon ng bidang lalaking yama sa isang iglap. Imposible, imposible. Ang halimaw na nagdulot ng trahedyang iyon, hindi ba't sa mga susunod pang kabanata siya lilito? Bakit ngayon pa lang ay hinahanap na siya nito? Hindi nang ahas si Clara na sumugal. Agad siyang tumakbo palabas ng lilim. Dumiretso sa lugar na pinakasikat ang araw. Ngunit hindi tulad kanina na halos masuffocate siya sa init. Ngayon, ang malamig at nakakakilabot na hangin ay sumusunod pa rin sa likuran niya. Paminsan-minsan ay umiihip na nagpapalamig sa kanyang likod. Nakakatakot na talaga. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang mga flyers sa kanyang kamay. Sinubukang pakalmayan ang sarili. Naalala niya sa nobela, isang araw bago makilala ng bida ang bidang lalaki. Hinabol niya ang isang halimaw sa isang parke. At ang parkeng iyon, hindi ba't ito mismo ang parke kung saan siya nagpa-part-time ngayon?
Habang iniisip ito, isang serye ng magaan ngunit mabilis na mga yapak ang narinig. Sinikap ni Clara na iangat ang mabigat na ulo ng mascot para tingnan ang pinanggalingan ng tunog. At sakto niyang nakita ang isang maganda at cute na babae na tumatakbo sa gitna ng mga tao. Habang tumatakbo, sinabi niya, "Padaanin niyo po ako sandali." Sa likod ng kanyang backpack ay nakalabas ang kalahati ng isang kahoy na espada. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Hindi maaaring magkamali, ito ang bida, si Dulce Reyes. At ang lugar na ito ay talagang ang parke kung saan nanguhuli ng halimaw ang bida. Agad niyang naisip, bukas magpa-part-time ulit. Hindi na ako pupunta. Habang abala sa pag-iisip, nakalimutan ni Clara na tumabi, kaya bahagya siyang nabangga ng paparating na bida. Nang mabangga ni Dulce ang oso na namimigay ng flyers, mabilis siyang humingi ng tawad. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Mukhang sinusundan ka ng masamang espiritu. Bibigyan kita ng antang-antang na panlaban. Bilang paghingi ko na rin ng tawad." Palem. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang anteng-anteng at idinikit ito mismo sa kamay ng mascot na oso. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ulit palayo. Sa sandaling idinikit ang anteng-anteng sa kanya, agad na nawala ang nanunuot na lamig, at bumalik ang nakakapasong init ng tag-araw, na parang gusto siyang sunugin ng buo. Nakahaninga ng maluwag si Clara. Yakap niya ang mga flyers. Pakiramdam niya ay nakaligtas siya mula sa isang panganib. Pagkatapos ng trabaho, bumalik si Clara sa dormitoryo. Naligo siya ng maigi. Pagkatapos ay umupo sa kama habang pinupunasan ang buhok. Tinitingnan ang anteng-anteng na bigay ng bida kaninang hapon. Puno ng iniisip ang kanyang isip. Sa simula, plano lang niyang ayusin ang kanyang mga gastusin at pagkatapos ay humanap ng paraan para makabalik sa totoong mundo. Sinusubukang iwasan hanggat maaari ang bidang lalaki at babae. Ngunit pagkatapos ng nangyaring pagkakadikit sa multo ngayon, tuluyan nang nagbago ang kanyang pag-iisip. Dati, iniisip niyang malas lang talaga ang orihinal na may-ari kaya aksidenteng nakatagpo ng halimaw. Dahil sa kwento, napakakaunti ng paglalarawan sa kanya. Isa lang siyang hindi importanteng karakter. Ngunit ang nangyari ngayon sa parke ay nagdulot sa kanya ng pagdududa. Hindi kaya ang halimaw na pumatay sa orihinal na may-ari ay nagsimula ng sumunod sa kanya. Kakapasok pa lang sa kwento, nakaharap na agad ng multo. Sobrang malas niya talaga. Ang mas nakakatakot pa, hindi siya espiritista. Wala siyang anumang mahiwagang sandata kung talagang puntiryahin siya ng halimaw. Malamang kamatayan lang ang kahahantungan niya. Ngayon, mag-isa lang siya sa dormitoryo. Kung mapatay siya, baka wala man lang makakaalam. Masyadong kaawa-awa ang mamatay ng ganito. Si Clara ay tipo ng taong nagpapahalaga sa buhay. Kahit na napunta siya sa ibang mundo, hinding-hindi siya uupo lang at maghihintay ng kamatayan. Kailangan niyang kumilos, humanap ng paraan para mabuhay. Sa mga nobela, laging may mga nakatagong detalye. Siguradong makakahanap siya ng paraan mula sa mga maliliit na pangyayari na dati niyang binalewala. Sa eksena kung saan nanguhuli ng multo ang bida sa parke, mayroon bang espesyal? Oo nga pala, bago magkita ang bidang lalaki at babae, nakakita ang bida ng isang magandang yaman na hindi pa nakakontrata sa parke. Dahil abala sa paghabol sa halimaw, hindi niya ito nagawang pigilan. Pagbalik niya, nawala na ang yama. Pagkatapos, habang naghahanap ang bida kung saan-saan para makipagkontrata sa yamang iyon, aksidente niyang natagpuan ang bidang lalaki na nasa panahon ng kahinaan, walang malay, at pagkatapos, ang mismong yamang iyon ay biglang lumitaw sa tabi ng bidang lalaki. Naging golden finger na malaking tulong sa kanya sa pagpuksa sa lahat ng kontrabida, extra, at halimaw. Pinagtagpi-tagpi ni Clara ang buong kwento, at natagpuan ang pinakamagandang paraan para mabuhay sa kasalukuyan. Bago makilala ng bida ang bidang lalaki, uunahan niya ito. Aagawin ang yamang golden finger na iyon. Kailangan lang niyang makipagkontrata sa yamang iyon, at sa hinaharap, kahit gaano karaming halimaw pa ang pumuntirya sa kanya. Hindi na siya matatakot, maiiwasan pa niya ang kahihinatnan na lamunin ng bidang lalaki. Pag-isip nito, agad siyang kumilos. Kahit madilim na sa labas, mabilis siyang nagsuot ng jacket, dinala ang anteng-anteng, at tumakbo papunta sa parke. Nang makarating si Clara,
Halos alas 9:30 na ng gabi. Sarado na ang parke, madilim na parang tinta sa loob. Tanging ang malabong ilaw sa gate na lang ang nakasindi. Sa isang tingin pa lang, mukhang kakaiba na. Maingat niyang itinago ang anteng-anteng sa kanyang damit. Umakyat sa pader para hindi mapansin. Pagkapasok pa lang sa loob, agad niyang napansin ang mga berdeng apoy ng kaluluwa, San Telmo, na lumulutang kung saan-saan. Nang inig sa takot si Clara, mabilis na hinigpitan ang hawak sa anteng-anteng. Nang maramdaman niya ang bahagyang init na nagmumula dito, unti-unti siyang kumalma at nagpatuloy sa paglakad. Ilang mga CCTV camera sa daan ay natatakpan na ng apoy ng kaluluwa. Mukhang hindi na gumagana ang sistema ng surveillance sa parke. Hindi na kailangang mag-alala na masusubaybayan. Nagsimula siyang gumalaw ng dahan-dahan. Pinakikinggang mabuti ang bawat galaw sa parke. Hindi niya alam kung nasaan ang yamang golden finger ng bidang lalaki. Ngunit alam niyang nanguhuli ng multo ang bida dito. Sa kwento, habang hinahabol ang halimaw, aksidenteng natagpuan ng bida ang yamang iyon. Kaya, kailangan lang niyang sundan ang bida para mahanap ang lokasyon ng yama. Sa tahimik na hating gabi, lahat ng tunog ay lumalakas. Swerte naman, wala pang 10 minuto siyang naglalakad. Narinig na niya ang tunog ng paghahabulan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang puno, at sa tulong ng malabong liwanag mula sa apoy ng kaluluwa, bahagya niyang naaninag ang isang grupo ng itim na anino na lumilipad sumunod ang kumikinang na dilaw na anteng-anteng. At sa huli, si Dulce Reyes na humahabol sa likuran. Nang makalampas na ang 3 anino, isang multo, isang anteng-anteng. Isang tao, mabilis na lumabas si Clara mula sa pinagtataguan. Sumunod sa likuran, nagpapanatili ng ligtas na distansya. Hindi pa nakakalayo, biglang umalingaw-ngaw sa dilim ang tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak sa lupa. Kumabog ang dibdib niya, hindi kaya lumitaw na ang yamang iyon. Kinagat niya ang labi, nag-focus sa unahan. Tama nga, parehong huminto sa paghabol ang bida, ang halimaw, at ang anteng-anteng. At lumiko sa ibang direksyon. Dumating na ang pagkakataon. Mabilis na naglakad si Clara papunta sa lugar kung saan narinig ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bagay. Hindi pa nakakarating, nakita na niya ang isang mapusyaw na lilang liwanag na kumikislap malapit sa sulok ng pader. Na parang may nag-iwan ng isang kumikinang na bagay. Kinabahan si Clara, alam lang niyang kailangan niyang agawin ang golden finger ng bidang lalaki. Ngunit hindi niya alam kung ano ang itsura nito o kung paano makipagkontrata. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang flashlight, at lumapit sa lilang liwanag na iyon. Sa maraming nobela, ang kontrata ay ginagawa gamit ang dugo. Isa itong mundo sa loob ng kwento, baka ganito rin ang sistema dito. Para sa kanyang buhay, hindi siya maaaring hindi sumugal. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang jacket, at natagpuan ang isang maliit na bilog na cutter ginagamit ng orihinal na may-ari para sirain ang mga pakete. Bahagyang hiniwa ni Clara ang dulo ng kanyang daliri, at tumulo ang sariwang dugo. Walang pag-aalinlangan, agad niyang idiniin ang daliri ng mahigpit sa pinanggagalingan ng lilang liwanag sa unahan, tiyak na iniwan ang kanyang marka ng dugo doon. Sa loob ng malawak at walang laman na kastilyo ng yama, marahang umuugoy ang mga chandelier na gawa sa kristal na nakasabit sa kisame. Kumikislap na parang nahuhulog ang mga piraso ng liwanag na may iba't ibang kulay. Ito ang mga pira-pirasong liwanag na natira matapos magising ang mga tao mula sa kanilang mga panaginip, nahuhulog sila sa lupa. At agad na nagiging makapal na itim na usok. Ang mga hibla ng itim na usok ay parang mga gumagapang na baging. Dahan-daang umaakyat sa tronong gawa sa purong ginto, at pagkatapos ay namumukadkad na parang mga kakaibang itim na rosas na gawa sa usok. Nakaupo si Sylvanes sa trono. Marahang ninanamnam ang lunchbox na halimaw na nakuha niya mula sa portal noong nakaraan. Ngunit paglipas ng ilang araw, unti-unti nang kumukupas ang lasa nito. Hindi na may kukumpara sa noong sariwa pa. Habang kumakain siya, lalo siyang nawawalan ng gana. Hindi katakataka na maraming yama. Pagkatapos makakain ng isang beses sa mundo ng tao, ay ayaw nang bumalik sa mundo ng mga nilalang. Kumpara sa maasim na mga halimaw ng impyerno, ang mga halimaw sa mundo ng tao ay talagang isang pambihirang sarap. Tinapos niya ang huling bahagi ng lunchbox, balak na niyang magpahinga.
Pagkagising niya, siya mismo ang pupunta sa mundo ng tao para maghanap ng makakain. Ngunit pagtapak pa lang niya sa unang baitang ng paikot na hagdanan, isang matinding kirot na parang sinusunog ang naramdaman niya mula sa kanyang puso. Yumuko siya at tiningnan ang isang matingkad na pulang selyo na kumikislap at nagliliyab. Ito mismo ang sumpa ng kahinaan na ipinataw sa kanya ng maliit na espiritistang si Leo Gaspar noon. Kumunat ang noo ni Sylvanes. Agad na kinontrol ang itim na usok para sirain ang selyo. Ngunit pagdikit pa lang ng usok, tumalsik ito pabalik, at agad na nabalot ng pulang liwanag ang kanyang katawan. Sa loob ng liwanag na iyon, ang kanyang malakas na katawan ay nagsimulang lumiit. Sa ilang kisap mata lang, naging anyo na siya ng isang batang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang, bilugan ang mukha na parang siopaw. Napaka-cute na gusto mong yakapin. Ang itim na pormal na kasuotan ay lumiit kasabay ng kanyang katawan. Ang dalawang sungay ng USA sa kanyang ulo ay tuluyan ding umikli. Naging dalawang maliit na bukol, lintik. Talagang mas maagang ang nag-activate ang sumpa ng kahinaan. Ang galit na boses ni Sylvanes ay may kasamang tono ng bata. Hindi nakakatakot, bagkus ay parang isang batang nagagalit na nagkukunwaring matapang. Naglakad siya gamit ang kanyang maiikling binti papunta sa harap ng trono. Idinikit ang kamay sa mga itim na rosas na gawa sa usok. Mabilis na nawala ang mga rosas sa loob ng kanyang katawan, na nagpabalik sa kanyang anyo bilang isang binatang may kagandahan. Mula sa chandelier na kristal, hindi mabilang na mga tuldok ng liwanag na may iba't ibang kulay ang nahulog na parang ulan. Muling nagtipon ang itim na usok, umakyat sa trono at namukadkad ng mas maraming nagniningning na itim na rosas. Hindi huminto si Sylvanes. Nagpatuloy siya sa paggamit ng itim na usok para gumawa pa ng mga rosas. Sinusubukang pigilan ang pulang selyo. Nagbanggaan ng husto ang pulang liwanag at ang itim na usok na rosas. Maraming beses na nawasak ang usok, ngunit ang pulang liwanag ay hindi pa rin nagpapakita ng senyales ng panghihina. Mahigpit na kumunat ang kilay ni Sylvanes. Pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan. Nagpatawag ng mas maraming liwanag mula sa nakasabit na ilaw. Isang higanteng itim na rosas na gawa sa usok ang nabuo, at ikinulong nito ang pulang liwanag. Nang makitang sa wakas ay nakulong na ang pulang liwanag, bahagyang ngumiti ang hari ng Yama. Ngunit bago pa man mamukadkad ang ngiti, nawasak ang itim na rosas sa isang iglap, at muli siyang nilamon ng pulang liwanag. Sa pagkakataong ito, nang mawala ang pulang liwanag, lumitaw ang tunay na anyo ng hari ng Yama. Isang napakagandang linglo, spirit deer, na may balahibong kulay pilak na kumikinang, at isang mapusyaw na lilang liwanag ang nagmumula sa paligid ng kanyang katawan. Nakatayo siya ng mayabang sa harap ng trono, maringal ngunit malapanaginip. Nakita ni Sylvanes ang kanyang orihinal na anyo, at sa kanyang mga lilang mata ay lumitaw ang isang bakas ng pagkasuklem. Bilang hari ng Yama, hindi pa siya kailanman nagpakita ng kanyang tunay na anyo sa mundo ng mga nilalang. Dahil pakiramdam niya ay masyadong mahina ang kanyang tunay na anyo, masyadong dalisay, masyadong makinang. Hindi tumutugma sa maringal na aura na gusto niya. Mas gugustuhin pa niyang maging isang makapal na itim na anino na parang malalim na gabi, kaysa sa isang kumikinang na espiritong hayop na parang bituin. Kung makikita siya ng ibang Yama sa ganitong anyo, nasaan na ang kanyang dangal? Huminto sa paglaban si Sylvanes. Hinintay na bumalik sa dati ang kanyang katawan. Pagkatapos ay ginamit ang itim na usok para pansamantalang itakpan ang kakaibang pulang selyo. Masyadong masama ang sumpang ito. Hindi lang nito pinapaaga ang kanyang panahon ng kahinaan. Pinipilit pa siyang magpakita ng tunay na anyo. Ito talaga ang pinakamalaking kahihiyan para sa hari ng Yama. Kailangan niyang alisin ito. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Nagpasya siyang agad na pumunta sa mundo ng tao. Kahit hindi pa siya umaalis sa mundo ng mga nilalang, naaalala pa rin niya ang mabuting kaibigan niyang si Rico na naninirahan sa mundo ng tao. Kaya nagpasya siyang pumunta sa lungsod A. Hanapin muna si Rico, at magtanong tungkol sa lokasyon ng samahan ng mga espiritista. Tumawid si Sylvanes sa portal, bumaba sa parke ng lungsod A. Ngunit pagtapak pa lang ng kanyang mga paa sa lupa, agad na namang nag-activate ang sumpa. Isang matinding pagkahilo ang dumapo sa kanya, na naging dahilan para bumagsak siya sa lupa.
Sa pagkakataong ito, hindi lang kahinaan, kundi agad siyang nagpakita ng tunay na anyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon niyang pamumuhay, napunta si Sylvanus sa ganito kahirap na sitwasyon. Puno ng galit ang kanyang mga mata, sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga paa ay malambot at walang lakas. Nagtiimbagang siya at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang amoy ng enerhiyang demonyo sa paligid. Kaya pansamantala niyang isinantabi ang galit, at nagsimulang sumipsip nito para makabawi ng lakas. Sakto namang tahimik siyang sumisipsip ng enerhiyang demonyo. Isang liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanya, papalapit ng papalapit. Sinubukan niyang imulat ang mga mata, ngunit masyadong nakakasilaw ang liwanag kaya hindi niya makita ng malinaw ang anuman. Naririnig lang niya ang mabilis na mga yapak, kasama ang pinipigilang hininga ngunit may halong kaba, na mabilis na papalapit. May taong papalapit, isang tao. Pag-isip pa lang sa salitang tao, agad na naalala ni Sylvanus ang kasuklam-suklam na maliit na espiritistang si Leo Gaspar na nagpataw ng sumpa sa kanya. Isang matinding pagkasuklam ang umusbong sa kanyang puso para sa kung sino mang papalapit sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, nasa panahon siya ng kahinaan, at nasa tunay pa niyang anyo, kahit isang mahinang espiritista ay maaaring gumamit ng dugo para gumawa ng kontrata. Pilitin siyang maging alagang espiritu, hinding-hindi niya papayagang mangyari ang ganitong kahihiyan sa kanya. Kahit ordinaryong tao man o espiritista ang paparating, kailangan niya itong hilahin pababa sa impyerno. Iwinasiwas ni Sylvanus ang kamay, balak na bumuo ng itim na usok para puksain ang mapangahas na papalapit. Ngunit sa sandaling iyon, isang kaaya-ayang amoy ng rosas ang humalimuyak sa paligid niya. Natigilan ang hari ng Yama. Sino ang may dalang ganitong kabainggong amoy? Habang naguguluhan pa siya, sumugod na ang taong iyon sa harap niya. Ang liwanag mula sa flashlight ng cellphone ay direktang tumama sa kanyang mukha kaya hindi niya makita ng malinaw ang anyo ng dumating. Nakita lang niya ang isang daliring may dugo na biglang lumitaw sa harap niya. Pagkatapos ay idiniin ito ng malakas ng taong iyon sa kanyang noo. Ang matapang na amoy ng rosas ay umikot sa paligid, at sa gitna ng kanyang noo ay naramdaman niya ang isang mainit na pakiramdam. Tumagos ang sariwang dugo sa gitna ng kanyang noo, naging isang gintong rosas. At tahimik na nahulog sa lokasyon ng kanyang puso, isang gintong kasunduan ng amo at alipin ang agad na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Agad na sumabog sa galit si Sylvanus. May isang hamak na tao na nang-ahas samantalahin ang kanyang kahinaan at tunay na anyo para gumawa ng kasunduan ng amo at alipin sa kanya. Lintik. Hintayin lang niyang magkamalay. Tiyak na papatayin niya ang kasuklam-suklam na taong ito. Ipararanas dito ang walang hanggang bangungot. Ngunit bago pa makapaghiganti, nawalan siya ng malay dahil sa bagong tatag na kasunduan. Pagkadikit ni Clara ng dugo sa noo ng Yama, naramdaman niya sa kanyang isip ang isang gintong rosas na umiikot. Habang umiikot ito, ang buong nilalaman ng kasunduan ng amo at alipin sa pagitan ng tao at Yama ay pumasok sa kanyang isipan. Sandali. Ibig sabihin, isa akong espiritista. Hindi na siya nag-isip pa ng matagal. Naaalala niya, parehong nasa parke ang bida at ang bidang lalaki. Kailangan niyang mabilis na dalhin ang Yaman na kakokontrata lang niya palayo sa mapanganib na lugar na ito. Yumuko si Clara at tiningnan ang magandang nilalang na nakahiga sa lupa. Ito ay isang USA na kulay mapusyaw na lila. Ang buong katawan ay nagpapakita ng malapanaginip na kagandahan. Ang mga sungay nito ay parang mga sanga ng yelo. Ang pilak na balahibo ay kumikinang na may lilang kulay. Mahahaba at nakakurba ang mga pilik mata, at mahimbing na natutulog. Yama. Bakit ang ganda nito? Ang itsurang ito ay talagang tumama sa kanyang pusong dalaga. Sobrang cute. Hindi napigilan ni Clara na hawakan ito. Malambot at makinis ang balahibo ng Yama. Napakasarap hawakan. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang natutuwa. Sinubukan niyang buhatin ito, ngunit masyadong malaki ang katawan nito. Hindi niya kayang kargahin. Sana lumiit siya ng kaunti. Pag-isip pa lang niya nito, agad na lumitaw sa kanyang isip ang mga tagubilin mula sa kasunduan. Agad niyang sinunod, gumawa ng selyo, bumigkas ng mga salita, at sa isang iglap. Ang malaking USA ay dahan-daang lumiit,
hanggang sa naging kasing laki na lang ng isang kuting. Tuwang-tuwa na binuhat ni Clara ang maliit na lilang USA. Tinitingnan itong mahimbing na natutulog sa kanyang palad, at parang natutunaw ang kanyang puso. Hindi niya napigil ang yumuko at hinalikan ito sa noo. Pagdampi pa lang ng halik, isang mapusyaw na lilang liwanag ang agad na pumasok sa bulsa ng kanyang jacket. Naramdaman ni Clara na bahagyang nahila ang laylayan ng kanyang damit. Biglang naalala na may mga halimaw pa sa parke, hindi na siya nag-atubili. Binuhat ang maliit na yama at tumakbo diretso papunta sa pinakamalapit na labasan. Iniwasan niya ang mga CCTV camera, at matagumpay na nakaalis sa parke. Kabaligtaran ng madilim at nakakakilabot na loob. Ang mga kalye sa labas ay maliwanag na puno ng ilaw. Ang liwanag ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Clara. Ngayon, nakipagkontrata na siya sa yama. Protektado na ang kanyang katawan. Hindi na siya masasaktan ng bidang lalaki at ng mga halimaw. Nang halikan siya ng hindi niya alam, si Sylvanus Montenegro, na pansamantalang nawalan ng malay dahil sa bagong kasunduan, ay naramdaman pa rin ang malambot na labi na dumampi sa kanyang noo. Ang pamilyar na amoy ng rosas ay mas lumapit pa, na nagdulot sa kanya ng kakaibang pagkairita. Mabilis na nagkamalay si Sylvanus. Sa harap niya ay isang babae na may mahabang itim na buhok. Maitim at malinaw na mga mata na parang lawa sa taglagas. Nakangiting nakatingin sa kanya. Ang babae ay maganda at banayad. Napakagaan sa pakiramdam. Tulad ng isang mainit na baso ng milk tea sa isang malamig na araw ng taglamig. Dapat sana ay nagalit siya dahil pinagsamantalahan siya ng iba. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawang magalit. Sa katunayan, nang makita niya ang ngiti ng babae, bahagya pang gamaan ang kanyang pakiramdam. Sino ka? Akma na sana niyang itatanong kung sino ito, nang mapansin niyang yakap-yakap siya ng babae, at ang buong katawan niya ay kasing liit na lang ng isang pusa. Sylvanus. Agad siyang nagpumiglas para makawala, ngunit mas hinigpitan pa siya ng yakap ng babae. Huwag kang malikot, huwag kang matakot. Mula ngayon, poprotektahan kita. Malambing ang boses ng babae, na nagparamdam sa kanya na parang naliligo siya sa simoy ng tagsibol. Ngunit ang hari ng yama ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Siya ang marangal na hari ng yama. Ngunit ngayon ay niyayakap siya ng isang maliit na tao na parang alagang hayop. At tinatawag pang ikaw na parang bata. Napakakahiya. Nagpatuloy siya sa pagpupumiglas, balak na bumalik sa anyong tao. Ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Tama, ang kasunduan ng amo at alipin. Ginamit ng taong ito ang kanyang dugo para gumawa ng kasunduan sa kanya. Naging amo niya ito. Ngayon, hindi lang siya hindi makakapagpalit ng anyo ayon sa gusto niya. Hindi rin niya maaaring saktan ang kanyang amo. Galit na galit si Sylvanus na gusto na niyang bumuga ng apoy. Ngunit sa anyong maliit na USA, isang mahinang mimi lang ang kaya niyang gawin. Narinig ni Clara ang tunog. Inakalang natatakot ang maliit na USA. Kaya marahan niyang tinapat ang likod nito. Malambing na pinapakalma. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Iuuwi kita sa bahay. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na USA. At mabilis na naglakad patungo sa dormitoryo. Ang hari ng yama, na hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong pagtrato, ay nagpupumiglas pa rin sa galit. Ngunit ang kanyang mga galaw ay parang kuting lang na naglalambing sa paningin ni Clara. Ang cute mo naman, bulong ni Clara. Lalo pang hinigpitan ang yakap. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Si Sylvanus Montenegro. Gusto niyang sumigaw. Hindi ako cute. Ako ang hari ng yama. Ngunit isang mahinang milang ulit ang lumabas. Halos masuka siya sa sarili niyang boses. Maingat na pumasok si Clara sa dormitoryo. Tinitiyak na walang makakakita sa dala niyang maliit na nilalang. Mabilis niyang isinilid si Sylvanus sa kanyang backpack nang dumaan siya sa lobby. Naikinagalit lalo ng hari ng yama. Ang madilim at masikip na espasyo ay isang malaking insulto. Pagdating sa kanyang kwarto na ngayon ay para sa kanya na lang mag-isa, maingat niyang inilabas si Sylvanus mula sa backpack at inilapag sa kanyang kama. Ayan, ligtas ka na dito, sabi ni Clara habang hinahaplos ang malambot na balahibo nito. Ano kayang pangalan ang ibibigay ko sa'yo? Tiningnan ni Sylvanus ang paligid. Isang simpleng kwarto ng estudyante. Malinis,
maayos. Ngunit kulang sa enerhiyang kailangan niya ang masasamang enerhiya o kaluluwa na pinagkukunan niya ng lakas. Ang sumpa at ang pagkakabuo ng kontrata ay lubhang nagpahina sa kanya. Kailangan niyang makabawi ng lakas, ngunit paano sa lugar na ito? Tumingin siya kay Clara. Ang babaeng ito, ang kanyang bagong amo. Hindi niya maramdaman ang takot o masamang hangarin mula rito. Tanging isang kakaibang pag-aalala. At ang amoy ng rosas na tila natural na nagmumula rito. Sino ba talaga ito? At bakit siya naging isang espiritista na may kakayahang makipagkontrata sa isang yaman na kasing lakas niya? Kahit na siya ay nasa panahon ng kahinaan, hindi basta-basta ang makagawa ng kontrata sa hari ng Yama. Nag-isip si Clara, pinagmamasdan ang kumikinang na lilang balahibo. Dahil kulay lila ka at kumikinang na parang bituin. Siguro, tatawagin kitang Lila. Lila, halos masamid si Sylvanus sa sarili niyang laway, kung mayroon man ang mga USA. Siya, ang makapangyarihang hari ng Yama, si Sylvanus Montenegro, ay pinangalan ng Lila, isang pangalan na kasing simple at pambabae. Gusto niyang magwala, ngunit tanging isang bahagyang panginginig lang ang nagawa ng kanyang maliit na katawan. Mukhang nagustuhan mo. Masayang sabi ni Clara na mali ang interpretasyon sa panginginig. Sige, Lila na ang pangalan mo mula ngayon. Hindi ako sang-ayon, walang hiya. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang kahihiyang ito sa ngayon. Kumuha si Clara ng isang maliit na mangkok at nilagyan ito ng tubig mula sa kanyang dispenser. Inilapit niya ito kay Lila. Uhaw ka ba? Tiningnan lang ni Sylvanus ang tubig nang may pagkasuklem. Tubig. Kailangan niya ng enerhiya, hindi ordinaryong tubig. Itinalikod niya ang kanyang ulo. Ayaw mo, baka gutom ka. Naghanap si Clara sa kanyang maliit na ref at kumuha ng isang piraso ng mansanas. Maingat niya itong hiniwa at inalok kay Lila. Mas lalong nainis si Sylvanus. Prutas. Ano siya? Isang ordinaryong hayop. Hindi niya pinansin ang alok ni Clara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang mag-ipon ng kahit katiting na enerhiya mula sa paligid. Ngunit halos wala siyang makuha. Ang lugar na ito ay masyadong malinis. Nakita ni Clara na hindi interesado si Lila sa pagkain o tubig. Baka pagod ka lang, sabi niya sa sarili. Kumuha siya ng isang malambot na tuwalya at inayos ito sa isang sulok ng kwarto. Malapit sa kanyang kama. Dito ka muna matulog, ha? Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Humiga si Sylvanus sa malambot na tuwalya, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil talagang nanghihina siya. Kailangan niyang magpalakas, kailangan niyang makawala sa kontratang ito. Kailangan niyang mahanap ang taksil na si Leo Gaspar at pagbayarin ito sa ginawa niyang sumpa. Ngunit sa ngayon, siya ay si Lila, ang maliit at tila walang kalaban-laban na alaga ng isang hindi kilalang estudyante. Habang pinagmamasdan ni Clara si Lila na tila mahimbing nang natutulog, sa totoo lang ay nag-iisip ng paraan si Sylvanus. Nakaramdam siya ng kapanatagan. Sa wakas, mayroon na siyang proteksyon. Hindi na siya kailangang matakot sa mga multo o halimaw na maaaring sumunod sa kanya. Ang maliit at magandang nilalang na ito ang kanyang magiging tagapagtanggol. Hindi niya alam na ang tagapagtanggol niya ay ang pinakamakapangyarihang yaman na nagkataon lang na nasa pinakamahina nitong kalagayan. At kasalukuyang nagpaplano kung paano siya tatakasin o gagamitin para sa sarili nitong mga layunin. Ang gabi ay lumalim, at sa tahimik na kwarto ng dormitoryo, nagsimula ang kakaibang pagsasama ng isang ordinaryong estudyanteng naging espiritista nang hindi sinasadya, at ng isang hari ng yaman na napilitang maging isang maliit na alagang hayop. Ang landas nilang dalawa ay nagsalubong sa hindi inaasahang paraan, at ang hinaharap ay puno pa ng mga hindi alam na pagsubok at panganib. Kinaumagahan, nagising si Clara sa sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Lila. Mabilis siyang bumangon at tiningnan ang sulok kung saan niya ito pinatulog. Naroon pa rin ang maliit na lilang USA, nakapikit pa rin ang mga mata. Ngunit alam ni Clara na gising na ito dahil bahagyang gumagalaw ang mga tainga nito sa bawat maliit na ingay na kanyang ginagawa. Good morning, Lila, bati niya ng may ngiti. Oras na para sa almusal. Samantala,
Si Sylvanes ay nagtitiis sa matinding gutom at panghihina. Ang enerhiya sa paligid ay halos wala, at ang sumpa ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ang pagiging nasa anyong maliit na USA ay nakakadagdag sa kanyang frustration. Pinakiramdaman niya ang kanyang koneksyon kay Clara ang kontrata. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas para manatiling may malay. Ngunit ito rin ang kadena na pumipigil sa kanya. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makakuha ng tunay na enerhiya, mga negatibong emosyon, masasamang espiritu, o kahit mga bangungot. Muling sinubukan ni Clara na pakainin si Lila. Naglabas siya ng kaunting gatas sa isang platito. Subukan mo ito, baka ito ang gusto mo. Tiningnan lang ni Sylvanes ang gatas. Gatas. Masahol pa sa prutas. Tumaliko siyang muli. Ipinapakita ang kanyang pagtanggi. Napabuntong hininga si Clara. Ano ba talaga ang kinakain mo? Hindi ka pwedeng hindi kumain. Nagsimula na siyang mag-alala. Mukhang hindi ordinaryong USA si Lila. Ang kanyang pagkinang, ang kulay, ang pagiging mailap sa pagkain. Dagdag pa ang biglaan niyang paglitaw sa parke kagabi. May kakaiba talaga. Espiritu ka ba? Tanong ni Clara ng mahina. Halos pabulong. Bahagyang napamulat si Sylvanes sa tanong. Hindi lang basta espiritu. Ako ang hari nila. Ngunit wala siyang paraan para ipaalam ito. Kung espiritu ka, ano ang kailangan mo? Tanong ulit ni Clara. Sinusubukang alalahanin ang mga nabasa niya sa mga nobela at mga kwentong pantasya. Madalas, kailangan nila ng enerhiya. Pero anong klaseng enerhiya? Hindi sumagot si Lila. Sylvanes. Ipinikit lang ulit niya ang mga mata. Sinusubukang magtipid ng natitirang lakas. May klase si Clara ngayong umaga. Hindi niya maaaring iwan si Lila mag-isa sa kwarto. Lalo na't hindi pa niya alam kung ano ito o kung paano ito alagaan. At paano kung may makapasok sa kwarto niya. Mas lalong hindi niya pwedeng dalhin ito sa klase ng lantaran. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang maluwag na tote bag. Maingat niyang inilagay sa loob si Lila, kasama ang malambot na tuwalya. Pasensya na, kailangan kitang isama. Huwag kang maingay dyan, ha? Muli, nasa loob na naman ng madilim at masikip na bag si Sylvanes. Gusto niyang magwala, ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka ito na ang pagkakataon niyang makaramdam ng ibang enerhiya sa labas. Habang naglalakad si Clara papunta sa kanyang klase, pinakikiramdaman ni Sylvanes ang paligid mula sa loob ng bag. Ang ingay ng mga estudyante, ang kanilang mga tawanan, pag-uusap, at oo. Nararamdaman niya ang mga bahagyang alon ng iba't ibang emosyon, stress sa pag-aaral, inis sa mga kaibigan, kaba sa exams. Mahihina ang mga ito, ngunit mas mainam kaysa sa wala. Parang mga mumulang ng tinapay para sa isang taong gutom na gutom. Sa isang pasilyo, nadaanan nila ang isang grupo ng mga estudyanteng nagtatalo ng medyo mainit. Saglit na tumigil si Clara para hindi madamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sylvanes ang bahagyang paglakas ng negatibong enerhiya, ang galit at frustrasyon mula sa grupo. Automatiko niyang sinipsip ang maliit na enerhiyang iyon. Hindi ito sapat para mapansin ang pagbabago sa kanyang lakas. Ngunit sapat ito para magbigay sa kanya ng ideya. Tao, ang kanilang mga negatibong damdamin, pwede. Nang makarating sila sa silid-aralan, umupo si Clara sa bandang likuran. Maingat niyang inilapag ang bag sa sahig. Bahagyang binuksan ang zipper para makahinga si Lila. Si Sylvanes ay nanatiling tahimik sa loob, pinakikiramdaman ang silid. Maraming tao. Maraming emosyon, ngunit karamihan ay pagkabagot o konsentrasyon sa lektayon, hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanya. Habang nakikinig, o nagkukunwaring nakikinig, sa propesor, hindi maiwasang isipin ni Clara ang tungkol sa kontrata. Paano ba ito gumagana? Bukod sa pagpapaliit kay Lila, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Sinubukan niyang mag-focus, iniisip na kausapin si Lila sa kanyang isip. Lila, okay ka lang ba dyan? Walang narinig na sagot si Clara, ngunit naramdaman ni Sylvanes ang mahinang pagsubok na iyon ng mental na koneksyon. Napangisi siya sa loob-loob. Napaka-basic, hindi niya alam gamitin ang kontrata. Maaaring maging pabor ito sa kanya sa hinaharap. Natapos ang klase nang walang anumang kakaibang nangyari. Habang pauwi na sila sa dormitoryo, muling dumaan si Clara sa lugar kung saan niya nakita ang nag-aaway na grupo kanina.
Wala na sila doon, ngunit may naiwang bahagyang bakas ng negatibong enerhiya na agad ding sinipsip ni Sylvanes. Kailangan niyang makahanap ng mas malakas na source, mga lugar na may matinding kalungkutan, galit, o takot. O mas mabuti pa, isang tunay na masamang espiritu o halimaw na maaari niyang lamunin. Ngunit paano niya ito gagawin kung nakakulong siya sa anyong ito at kontrolado ng isang ignorante ngunit tila mabait na amo? Pagbalik sa dormitoryo, agad na inilabas ni Clara si Lila mula sa bag. "Hay, nakakapagod," sabi niya habang umuupo sa kama. Tiningnan niya si Lila. "Alam mo, kahit hindi ka nagsasalita o kumakain ng normal, mas panatag ako na nandito ka." Tinitigan lang siya ni Sylvanes. Hindi niya maintindihan ang mga tao. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang babaeng ito ang susi niya sa pagbawi ng lakas. At sa kalaunan, sa kanyang kalayaan, kailangan lang niyang maging matyaga at maparaan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw na ganoon ang naging setup. Si Clara ay nag-aaral, nagpa-part-time, at inaalagaan ang kanyang misteryosong alaga na si Lila, na hindi pa rin kumakain ng kahit anong inaalok niya. Si Sylvanes naman ay patuloy na nagtitiis sa kanyang kahinaan. Dahan-daang sumisipsip ng mga mumunting piraso ng negatibong enerhiya mula sa paligid. Lalo na mula sa mga sandali ng stress o pag-aalala ni Clara. Isang gabi, pagod na umuwi si Clara galing sa kanyang part-time job. Bukod sa pagod, mabigat din ang kanyang dibdib dahil sa mga bayarin at sa hindi pa rin malinaw na sitwasyon niya. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, tiningnan ang kanyang bank account. At napabuntong hininga, ang perang nabawi niya mula sa mga dati niyang kasama ay malaking tulong. Ngunit marami pa ring gastusin. Nakita ni Sylvanes, mula sa kanyang pwesto sa malambot na tuwalya, ang pag-aalala sa mukha ni Clara. Naramdaman niya ang pagbugso ng emosyong iyon hindi kasing lakas ng galit o takot. Ngunit mas malinaw kaysa sa karaniwang stress. Muli niyang sinipsip ang enerhiyang iyon. Nakatulong ito ng kaunti, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa pangmatagalan. "Lila," sabi ni Clara habang nakatingin sa maliit na USA. "Kailangan ko talagang malaman kung ano ang makakapagpalakas sa'yo. Baka may alam ka sa nobela." Muli niyang naalala ang kwentong nagdala sa kanya dito. Sinubukan niyang pilitin ang kanyang isip na alalahanin ang mga detalye tungkol sa mga yama. Sila ay isinilang mula sa mga panaginip, kumakain ng masasamang enerhiya. At mga bangungot. Paano siya makakapagbigay ng bangungot? Hindi naman siya pwedeng basta na lang gumawa nito. At mukhang delikado iyon. Tumingin siya kay Lila, na ngayon ay bahagyang nakadilat ang mga mata. Ang lilang mga ito ay tila tumitingin ng diretso sa kanya. May kakaibang talino sa mga matang iyon na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. "Kung bangungot ang kailangan mo," nagsalita si Clara sa hangin, "paano ko ibibigay yun sa'yo?" Hindi gumalaw si Sylvanes, ngunit narinig niya ito. Sa wakas, nagsisimula na siyang makaunawa, isip niya. Ngunit paano nga ba? Hindi niya maaaring sabihin dito. At kahit sabihin niya, paano ito gagawin ng isang ordinaryong tao? Maliban na lang kung hindi siya ordinaryo. Ang kontrata, ang kanyang dugo na may kakaibang epekto, ang natural na amoy ng rosas sa paligid niya. May mga bagay na hindi magkakatugma. Kinagabihan, habang natutulog si Clara, napanaginipan niya ang mga nangyari sa kanya, ang pagpasok sa ibang mundo. Ang pag-atake sa kanya, ang mga hamon sa buhay. Hindi ito isang ganap na bangungot, ngunit puno ito ng pagkabalisa at takot. Sa tabi niya, naramdaman ni Sylvanes ang pagdaloy ng enerhiya mula sa panaginip ni Clara. Mas malakas ito kaysa sa karaniwang stress. Agad niya itong sinipsip. Naramdaman niya ang bahagyang pagbabalik ng kanyang lakas, sapat para makagalaw siya ng mas maluwag sa anyong USA. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mapunta sa mundong ito at sa anyong ito, nakaramdam siya ng pag-asa. Ang kanyang amo, ang babaeng ito, ang kanyang pinakamalaking pag-asa para makabawi ng lakas. Kailangan lang niyang gabayan ito, o hintayang kusang lumabas ang mga kakayahan nito. Tinitigan niya ang natutulog na si Clara. Mukha itong payapa ngayon. Nawala na ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang pagiging hari ng yama, sa kabila ng kanyang pagkasuklam sa sitwasyon, may isang maliit na bahagi sa kanya na hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Ang babaeng ito ang kanyang amo, ang kanyang pinagkukunan ng enerhiya.
At ang tanging nilalang na nagpakita sa kanya ng kahit anong uri ng pag-aalaga sa mundong ito. Ang relasyon nila ay komplikado at puno ng mga kontradiksyon. Ngunit sa ngayon, magkasama sila sa kakaibang sitwasyong ito. Si Clara, na hindi alam ang tunay na kapangyarihan ng kanyang alaga, at si Sylvanes, na nagpaplano kung paano gagamitin ang kanyang amo para sa sariling kapakanan. Habang unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw dito, ang mga susunod na araw ay magiging puno ng mga bagong tuklas at panganib. Habang si Clara ay patuloy na nag-aaral tungkol sa kanyang bagong kakayahan at sa tunay na kalikasan ni Lila. At si Sylvanes naman ay naghahanap ng paraan para mapabilis ang kanyang paggaling at harapin ang mga banta ng mundong ito kasama na ang sumpa na nakapatong sa kanya at ang mga kaaway na nag-aabang. Ang kanilang pagsasama ay magiging isang paglalakbay na susubok sa kanilang lakas, tiwala at sa hindi inaasahang ugnayan na nabubuo sa pagitan ng isang tao at isang hari ng Yama.